Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. At kung kahapon nga ay ang vlog ko ay pumasok tayo, ngayon naman ay awas naman na tayo. Sa susunod na mga buwan nga ay marami na namang pagbabagong magaganap. Dahil mga kumarites, yung factory 3 nga na sinasabi ko sa inyo ay malapit nang magbukas. Super dami na naman nga ng mga na-hire ngayon. At syempre sana ay magtagal nga sila. At meron nga ako nakakalungkot na balita na meron nga isang empleyado na nabangga nung isang araw lang. Kahired nga lang pala ng batang iyon. At ang sabi nga ay nag-orientation pa lang daw. Ay nung tumawid ay hindi nga nakita yung truck na malaki, kaya naman ayun nabangga. Kaya naman condolence po sa pamilya ng batang nabanggang iyon. Kaya naman sa mga tatawid po dyan ay talaga naman magdoble ingat po tayo. Well anyway mga kumarites, ito nga pala yung factory 3 na sinasabi ko sa inyo. Hindi nga lang siya makita dahil gabi na nga. Medyo malayo nga siya dun sa factory 2 kung nasa saan kami ngayon. Hindi ko nga din alam kung lilipat ba kami ng locker dahil nga medyo malayo. Kung mapapansin nyo nga, ito nga yung factory 2 kung nasa saan kami. Tapos yung factory 3 naman ay nasa dulo nga ng building na ito. Ay talaga naman kung lilibutin mo talaga itong company na ito ay talaga naman sasakit ang paa mo dahil nga malaki. Mas malaki pa talaga siya sa mga SM natin. Kaya naman kung bago ka pa nga lang dito ay talaga namang maliligaw ka. At nung unang pasok ko nga dito ay talaga namang namangha ako. Dahil kumpara nga dun sa inalasan ko dating company ay talaga namang gagapuranggot lang yun kumpara dito. At ayan, nandito naman sa pinakadulo yung factory 1. Pasensya na nga kung hindi ko kayo maitutur sa loob yan dahil bawal. Kaya naman hanggang dito na nga laang tayo sa labas. At ayan, nandito na nga ako sa biyahe at nandito na tayo sa tapat ng SM Santo Tomas. At ang kagandahan nga sa isang company na may shuttle ay makakapahinga ka nga kahit nasa biyahe. Kung alam nyo lang yung struggle ko dati nung nagko-commute pa ako, na sobrang late na nga ako nakakauwi, tapos pag nakasakay pa ng bus ay punuan. Na halos nasa pintuan na nga ako ng bus noon makauwi lang. Kaya naman laking pasasalamat ko nga din nung nagka-pandemic at nagkaroon nga kami ng shuttle. Dahil naku, matagal na namin talagang iniuungot yung shuttle na yan. Maigi na nga lang at nagkaroon na rin. At mga kumarites, malapit na nga pala ako mag-celebrate ng 8 years ko dito sa bahay ni Kuya. Sabi no, napakabilis talaga ng panahon. Dati-rate nung agency pa ako, ang pangarap ko lang ay ma-regular. Finally, after 3 years ko nga na agency ay na-regular nga din ako. At nung na-regular naman ako, pinangarap ko naman na maging O1. At after 4 years nga nung ma-regular ako, na-O1 naman ako. Wala na siguro kung mahihiling pa kundi taasan naman ng sahod. Charis! At ayan, kakachika ko nga sa inyo, inasundo na nga ako nitong aking asawa at nagpadaan nga ako dito sa Robinson Easy Mart. Dahil wala na naman kaming tinapay, kaya naman bibili na ulit tayo. Ito nga palang New Bake yung binili ko dahil kasing lambot lang din naman siya ng gardenia. Mas mura kasi ng kaunti ito kumpara dun sa gardenia, kaya naman ito yung kinuha ko. Kaya dalawa naman yung kinuha ko dahil maigi na nga rin pambaon sa trabaho. Kumuha na nga rin pala ako nitong Star Margarine at yung pink na nga yung kinuha ko dahil may kasama na nga siyang asukal. At nung magbabayad na nga ako ay nakita ko naman to. Mukha ngang masarap at kamukha nga nung binibili ko dati sa company. At syempre tiningnan ko muna yung expiration date at meron pa naman tong 2 araw bago ma-expire. Sayang kasi dahil wala na nga nagtitinda sa company nung ensaymada na maraming cheese tapos may yema sa ibabaw. Star Bake nga pala yung gumawa nun at masarap nga rin yung mga tinapay nila. At gustong gusto ko nga rin yung macarons na tinapay nila, ang sarap din. At ayan lang naman yung mga binili ko at nagbayad na nga rin ako dito sa cashier. Ayan nga lang yung mga binili ko pero umabot na nga rin ng 300. At syempre hindi tayo magka-cash dahil hindi talaga ako mahilig mag-cash. Dahil naku, kung may cash nga ako, isang pitik lang ay ubos agad yan. Oo mga kumarites, totoo yun. Maiging wala akong cash dahil hindi nga ako napapagastos. Kaya naman pag wala tayong pamasahe, anong ginagawa ng ating 50 pesos sa likod ng cellphone? O aminin nyo mga kumarites, hindi lang ako may 50 pesos sa likod ng cellphone, kundi kayo rin. At syempre pagkadating nga sa bahay, itinawag ko na agad yung aking anak at sabi ko nga itikman niya na nga itong binili kong tinapay. At in fairness, masarap naman siya at nakadalawa nga itong aking anak. Sabi ko nga ay meriendahin niya nga bukas. At nakaluto na rin pala ang aking darling ng ulam at ito nga ang kanyang niluto. Namiss nga daw niya mag-sardinas kaya naman ayan, sardinas na may papaya at may talbos ng kamote ang ating ulam. Nakakamiss naman daw kasi ang magdelata, kunwari pa hindi nga kami nakapamalengke. Kaya naman wala talaga siyang no choice. At ayan, nandito nga yung aking kapatid sa labas at nagtanong nga ako ng bigas. Dahil yung bigas nga namin ay katatapos nga lang din bayaran at paubos na nga rin. Maigin na nga lang at nandito pa si Kuya RB kaya naman siya na nga yung nagbuhat ng aming bigas. O diba, deliver hanggang dito sa loob ng bahay. At yun lang naman mga kumarites ang ganap natin for today's video. Thank you for watching. Bye!